Magandang araw mga kababayan at pag-uusapan na naman po natin itong panibagong komento po nitong si Claire Castro kung saan ay tinanong po siya patungkol sa bagong Senate resolution ni Senator Alan Peter Cayetano na gustong magkaroon ng interim release or immediate interim release si President Duterte at possible na house arrest, no, kahit doon sa Philippine Embassy sa dahig lamang at syempre ang nilalaman nun is dapat yung gobyerno ng Pilipinas ang makikipag-negotiate, 'no, or makikipag-usap kung ano man yung mga terms doon sa ICC sa dahig ng Netherlands. Ngunit ito nga sinasabi natin, 'no, na ang gobyernong ito is wala talaga sa katinuan yung pag-iisip. Kasi imagine mo yung sagot lamang ng tagapagsalita ay noted. So, pwede niya namang sagutin, 'no? For example, ayaw pa ni Marcos Jr. magkomento, pag-aralan mo na yung bagay na ito. Pero siya, nagbigay na po siya ng kanyang sariling komento na noted lamang. So talagang ano talaga, no, pang-asar at panira ng araw, ika nga, itong mga sagot nitong si Loka-Loka, no? Loka-Loka at kabubuhan talaga nitong si Claire Castro. And isa pa po yan, mga kabayan natin, ang patungkol po sa unmodified financial report na inilabas ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Abay, gusto talaga palabasin itong si Claire Castro na hindi naman nangangahulugan, no, na malinis ang financial statement or yung kabuang paggastos ng Office of the Vice President ng kanilang pundo. Eh, alam naman natin, no, hindi po sila yung parang na-appreciate, no? Kasi walang lumabas sa Office of the President na ano eh, unmodified report eh. Ganon din sa ah, House of Representative or sa Senado. Pero yung opisina ng OVP ay sila ay consistent with 3 years na talagang unmodified financial report ang binibigay sa kanila. Ibig sabihin, sinunod nila, no, yung format o yung paraan ng pag-submit ng mga dokumento. So, yan pa lang eh. Kung maayos yung pag-submit mo ng dokumento, maayos yung paglatag mo ng mga pinagagastusan nyo, so mas madaling ma-audit, mas madaling ma-identify kung may pagkukulang o may kailangan pa mga dokumento. So pag unmodified, ibig sabihin malinis po. Pero siyempre, ano bang aasahan natin kay Claire Castro? Hindi po niya tanggap. Okay, so panoorin natin ito, mga kababayan. So talagang nakakapanira ng araw po, no, itong magsagot itong si Claire Castro. So napaka-unprofessional. Kabubuhan nga yung pagiging tagapagsalita nila. So ito po yung ano talaga, yung nagre-represent ng tunay na pagmumukha at pag-uugali ni Marcos Jr. Kasi nakadepende rin kasi yung tauhan mo sa ugali mo eh. Lalo na siya po yung nagre-represent kay Marcos Jr. Siya yung nagiging boses, no, ni Marcos Jr. Eh siya yung nagsasagot eh sa mga katanungan na supposed to be naka-address kay Bongbong Marcos. So, siya nga at 'di ba, ibig sabihin ganito rin yung sagot ni Marcos Jr. No, kasi hindi siya pwede magbigay diyan ng kanyang sariling opinyon. No, dapat lahat ng kanyang bibitawang salita ay galing mismo doon sa kanyang principal, which is Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos, noted lang. Hindi, bakit po may presidente tayo na ganyan lang sumagot? Tumawa pa. Agbo talaga. Tandaan nyo mag-question yung may script naman para masagot agad ni Castro.
Tingnan niyo, kasi siyempre mabigat 'yan para kay Claire Castro 'no? Mukhang kahihiyan, bakit OBP lang? Bakit kami wala? Oh, talagang babasagin niya 'yan. Hmm, hmm. Ang palaya pa rin talaga si Castro 'no? Hmm. So, anong gustong palabasin ni Claire Castro dito, 'di ba? Na talagang hindi pa rin tama yung paggastos ng pera ni Vice President Sara. Yan ang gusto niyang sabihin, na unmodified report, no? Na gusto niya talaga specify kung anong pinaka-purpose nito. Pero doon sa importanteng tanong kung ano yung magiging sagot or tugon ng palasyo na magkaroon ng interim release si President Duterte, noted lang. Pero kapag ka magandang balita, magandang update, no, at para sa Office of the Vice President, talagang kailangan niya magpaliwanag ng napakahaba. Hindi niya talaga matanggap, mga kababayan po natin. Pero anyway, ano po ba yung dapat nating asahan dito kay Claire Castro pagdating sa mga ganitong klaseng magagandang report, no, sa OBP, mga kababayan po natin. So talagang kukontrahin, no, at talagang magsasalita ng hindi maganda dito si Claire Castro, mga kababayan po natin. Eh mukhang pinanganak kasi ito na galit po sa mga Duterte. So alam naman natin na balita natin paldo-paldo daw po kinukuha nitong si Claire Castro sa mga berada niya against sa mga Duterte. Sabi ko rin sa inyo, no, kapag itong si Claire Castro, basta Duterte ang tatanungin, kahit nakapikit ko yung mata nitong si Claire Castro. Pero alam nyo may iba tayo, mga kababayan. Itong unmodified report na ito is napakalaking sampal talaga doon sa House of Representatives, no? Na sinisiraan po nila na nagtatago ng mga anomalya or dokumento ang Office of the Vice President. Yan pa lang, kung may tinatago ka dyan sa dokumento, kung may dokumento ka na nawawala dyan, base sa kanilang report, kahit sila sasabihin natin, hindi naman ito yung kabuuan talaga, kundi ito po is parang no, pagsunod mo sa magandang format kung paano po ang tamang pagsumiti ng mga dokumento. So yun po yung ginawa nila eh. Doon pa lang kung mali ang pagsumiti mo ng dokumento, may tinatago ka, hindi ka mabibigyan ng unmodified financial report. Ganun lang yun. Diba? Yan pa lang patunay na talagang no, malinis sila gumawa, no, ng mga report. So bakit hindi binigyan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno? Bakit Office of the Vice President lang? And alam natin hindi yan matanggap ni Castro. Bilang taga-atake, no, bilang attack dog, sabi niya nga at tayo daw po ay garapata. Garapata na uubos ng kanyang tugot naman. So sige, patuloy natin itong last na ito, mga kabayan. Hmm. So, mabigat pa rin sa kanya, no, yung kanyang mga sagot, mga kababayan po natin, no. At talagang hindi ko alam kung bakit ganun ka sobrang galit itong si Claire Castro kay VP Sara. And masyadong personal na po yung kanyang mga berada dito. Tila ba nakikita ko sa pagmumuka ni Claire Castro ang Lisa Marcos.
na kung gaano po kamanas, kagalit itong si Lisa Marcos kay VP Sara. Parang ito po yung nakikita ko kay Claire Castro, kababayan natin. And itong personal trip ni VP Sara, alam naman po natin, no? Hindi naman po yan mahilig mag-travel-travel si VP Sara, mga kababayan. Ngayon lang po talaga nakalabas ng bansa si VP Sara ng madalas dahil po ginagawa niya ng paraan na mapauwi po ang ating President Duterte. And siguro hindi naman bobo itong si Claire Castro na alam niya ang rason kung bakit nagta-travel si VP Sara. Dahil po ginagawa nila ng paraan na makauwi po si President Duterte. At gusto ni Vice President Sara ang lahat ng mga sumusuporta sa pamilya Duterte kay President Duterte ay mapupuntahan niya at papasalamatan sa kanilang effort, pag-spend ng oras, pag-spend ng kanilang resources and money para lang magkaisa na manawagan na pauwiin si President Duterte. Pauwiin niyo si President Duterte sa Pilipinas and I'm sure hindi po magta-travel si VP Sara kahit saang parte ng bansa kung hindi po kinakailangan at kung hindi po trabaho. So, ang paglabas si VP Sara, una yung kanyang nanay pinagamot, and then ito na naman, no? Yung pagkakulong ni President Duterte. Wala sila ngayon sa dahig. Buta anong gagawin nila sa dahig kung wala doon si President Duterte. So, yung may kasalanan yan ay si Bongbong Marcos. Yan yung Clear Castro, dapat tinitingnan mo. At kung hinahanapan nila ng trabaho si VP Sara, si VP Sara spare tire, ika nga, yung magtatrabaho talaga at yung mas malaking responsibilidad ay si Bongbong Marcos. And titingnan naman natin sa budget from 10 billion to 733 million lamang. Tapos hahanapan mo si VP Sara ng maraming trabaho na walang budget, no? Yung budget na napunta sa Office of the Vice President, halos pang renta lang ng opisina at pansahod. Tapos ang natira, yun po sa ibang mga basic project ng OBP. So yung ibang proyekto niya hindi na mapapatupad. At yung mga ibang proyekto niya ay bawas na lang yung mga beneficiaries dahil gusto na lang pagkasyahin. So ngayon nakahanapan mo ng trabaho, ibigay nila yung trabaho ni Bongbong Marcos kay VP Sara as President. And si Bongbong Marcos mag-travel na lang. Dahil kaya ni VP Sara na pagandahin ang Pilipinas, kayang-kaya ni VP Sara na iangat yung ekonomiya ng ating bansa. No? Pero Vice President ka, kumbaga, backup ka, extra ka lang naman At wala kang malaking budget, tapos hahanapan ka ng napakaraming trabaho nitong tagapagsinungaling ng palasyo. Yun lang muna yung ating update mga kababayan natin. Maraming salamat. And of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. God bless mga